Kumusta? So, kaka-out ko lang at 10:19 PM na dito. At ikukuwento lang ako kasi may nakita akong picture na nagrereklamo siya, isang syakala din, kapwa syakala din, na sobrang magkalat yung mga alaga niya at 'pag nagtapon ng basura hindi siya mo-shoot sa basurahan yung mga basurang tinatapon nila. Tapos 'pag nagwawali siya everyday, grabe yung kalat ng pinagbalatan ng mga pagkain at et cetera. Mga laruan na nagkalat, paulit-ulit siyang nagliligpit, nakakapagod. Oo, experience ko din 'yan dati nung bago ako sa dati kong employer. Dalawa yung alaga ko nun, isang 1 year old at isang magfo-4 year old. Mostly 3 years old pa lang siya nung dumating ako at sobrang mapalakit sila na nabunot, nangangagat, nandudura. One time nasampal ko pa nga yung panganay nung nadurahan ako pero thank God walang CCTV nun. Nagsumbong siya pero in-explain ko sa employer ko tapos pinaliwanag sa akin ng employer ko na huwag ko nang gagawin yun kasi bawal sa kanila yun at ayaw nilang ginagawa yun kahit sila ayaw nila. So, in-explain ko lang, sabi ko, hindi ko naman yun intention na saktan talaga siya. Sabi ko, hindi naman ganun kalakas yun. Sabi ko, kahit natakot ako kasi bawal nga, may tendency magalit sila. Pero in-explain ko kasi na way na may intindihan ng amo kong babae. Since magaling naman siya mag-English. Sabi ko, kabastusin kasi yun para sa akin. Sabi ko, yun yung pinaka ayokong ugali ng mga bata or tao. Sabi ko, kung hahayaan siya ng ganyan, sabi ko, hindi nila ako respetuhin bilang tagapag-alaga nila. Sabi ko, mahirap. Hindi ko kakayanin, sabi ko. Magpapabalik na lang ako sa agency. Pero sabi ko, hindi naman ako para manakit. Kasi alam kong bawal yun at alam kong pwede kong ikapahamak yun. Pero sabi ko, gusto kong matutunan nila na hindi nila dapat ginagawa yun. So, nag-agree sila. Kaya, okay daw, sige, pero wag na daw uulitin. Magsabi na lang daw ako sa kanila. So, ayun, every time na may ginagawang masama, nagsusumbong ako sa kanila. Kahit wala silang ginagawang action, nagsusumbong pa rin ako. Kasi, yun ang sabi nila. So, hinahayaan ko na lang. Pero nagsusumbong ako at pag nagsawa na yung amo ko sa kakasumbong ko, dun sila nagagalit na dun sa anak nila. And then, ito na nga, yung sa pagkakalat. Since bata pa sila no, natuturuan ko sila. Like, una, araw-araw akong umiiyak. Kasi, yun nga, nakakapagod. May ka magliligpit ng laruan, may ka pag naglilinis ka araw-araw, ganun na yung, parang hindi nagbabago sa loob ng bahay. Kahit may ka naglilinis, lalo na pag may bata. Pero ayun, kinausap ko na yung employer ko na may specific area lang akong ibibigay sa kanila. Sabi ko, gusto ko nakasarado yung ibang kwarto pagkatapos ko ng linisan kasi ayokong punta sila dito, punta doon. Mahirap, sabi ko, maglinis. At ayun nga, yung mga ipis, daga, in-explain ko. Tapos, then, yan, naintindihan ng employer ko. Sabi ko, paano pag may tendency na may biglang bisita. Tapos, ayun, nagkalat na ulit sila doon, ganyan. So, nagets niya, naintindihan niya. Kaya sabi niya, sige daw, diskarte ko. So, ayun, ang ginawa ko, yung mga bata, sa room lang nila, kung saan lang nila gustong maglaro, dun lang sila. Tapos, isasarado ko yun. Sasarado ko yun at i-check ko lang sila maya't maya. Hindi ko sila hinahayaan na pumarot pa rito sa loob ng bahay na dala-dala yung mga laruan nila. At ayun, pag magliligpit, kino-condition ko sila. Like, nakikipaglaro ko sa kanila na, ayun, paunahan kami sa pagliligpit. Magbibilang ako, like, kung sino yung makauna, siya yung pinakamagaling, ganun. So, dadamputin naman yung laruan. Sabay-sabay, tapos paunahan kami dun sa lagayan ng toys. So, in that case, natutulungan nila ako. Nakakapaglaro ako sa kanila, nagkakaroon kami ng band. At yun, nakikinig na sila sa akin. Pati yung mga bagay na hindi dapat nila ginagalaw. Like sa mga damitan nila, pag kumuha sila ng damit, kasi hablot lang sila ng hablot. Tapos tinuruan ko sila. Sabi ko, once nagalawin nyo yan, kayo yung magbabalik. Ganun. Hanggang sa natuto sila. At sa mga basura din, yun, kalat sila ng kalat, mga pinagkainan nila, kahit sa higaan nila, minsan, ganun, nagmamark. Tapos, ang ginawa ko, kinakausap ko sila. Sabi ko, gusto niyo ba na yung bahay niyo maraming ipis, daga, mga insekto? Pinakita ko sa nila yung mga picture, nagpakita ko ng mga video, picture ng mga lugar na maraming insekto at ayun, mabasura. Sabi ko, gusto niyo maging ganyan yung bahay niyo kasi hindi kayo nagtatapon ng basura sa tamang basurahan. May basurahan naman, sabi ko, ba't niyo kinakalat yan? Mayat maya, sabi ko, pupunta yung ipis. May langgam, gusto niyo ba yun? Sabi ko. Tapos ayaw nila, since takot sila sa mga insekto. Ayun, natuto sila. Pagkakain sila, tatapon nila sa basurahan. At pag iniwan nila dyan, tatawagin ko sila. Sabi ko, ano, gusto mo puntahan to ng ipis or laga? Tapos matatakot sila, dadamputin nila, tatapon nila sa basurahan. So in that way, naturuan ko sila. At since may CCTV dun sa bahay, nagpalagay yung CCTV yung employer ko sa bahay nila, makikita na din nila. At ayun, parang natuwa na din sila sa nangyayari kasi nga natututo yung mga anak nila. Hanggang sa ayun,
natutulungan na nila ako. Kasi nga, like, pag may nandyan yung mga pinsan nila, hindi talaga maiwasan kasi yung mga pinsan nila, syempre, hindi nga natuturuan. Tapos, ganun talaga yung ugali, halongkat ng halongkat. So, sila na yung nagbabawal na hindi yan pwede galawin kasi ayaw ni Juliet. Like, pag nagulo lang yung higaan nila, kahit yung beddings lang, pag sa kwarto sila naglalaro. Pag nagulo yun, tapos tiningnan ko sila at tinanong ko sino may gawa niyan, sila na mismo mag-aayos nun, tapos sasabihin nila kung sino may kasalanan. Kasi alam ko pag nagulo yun, hindi yung alaga ko. Kasi alam na nilang hindi ko pinapagalaw yun. So, ganun, naturuan ko sila kahit maliit pa sila. Kahit yung bagay na, like, may nilagay ako dyan, tapos ayaw kong galawin nila, tapos ginulo pa rin nila. Pagbalik ko, sila mag-aayos pag nakita nilang nakita ko na. Kasi matatakot na sila. Like, doon natuto sila na, ayun nga, hindi pwedeng ganun. Pinapakitaan ko sila ng mga video na kakatakutan nila. Like, gusto mo ganito mangyari sa'yo. Kasi ganyan ka. Kahit nung nananakit sila, ina-explain ko sa kanila, sabi ko, alam mo ba na may ala? Sabi ko, di ba may ala kayo? Sabi ko, alam mo ba na kapag gumawa ka ng masama, like yung pamamalo mo is gaganto yung kamay mo, gusto mong maging ganyan, or nagpapakita ko ng mga taong may kapansanan na yung hindi kumpleto yung kamay, ganun. Sabi ko, gusto mo maputol ng ganyan yung kamay mo kasi gumagawa ka ng bad or nananakit ka. In that case, natakot sila. Nagkaroon sila ng fear na pag gumawa sila ng masama or manakit sila, eh, magkakaroon ng kaparusahan sa kanila. Sabi ko, di ba naniniwala ka sa Allah? Naniniwala ka sa, ano yun, si demons? Yung demons nila, yung Satan. Sabi ko, si Satan, sabi ko, happy siya kapag nananakit siya. Pero sabi ko, yung Allah, hindi. Kaya paparusahan niya kung sino man. Sabi ko, paparusahan niya kung sino man yung gagawa ng masama. And then yun, that time, and that way, natuto sila. At naiiwasan na nila manakit, kahit nga sinasaktan na sila or inaaway na sila ng mga pinsan nila, di na sila lumalaban. Kahit dati nagsasabunutan sila, nagpapahabulan sila, bardagulan sila, gano'n. Pero simula nung gano'n, unti-unti ko nang ini-explain sa kanila yon. Hindi na, kahit pinapaiyak na sila, tatakbo na lang sila. Tapos mag explain pa sila sa akin kung ano daw, gaganti daw ba sila o ano. Gano'n. So, in that way, natuto ako na ganun pala dapat. Kasi wala akong experience sa bata since wala naman akong anak. At doon ko lang natutunan kung paano talaga. Kailangan talaga may pasensya ka at may tiyaga ka para ikaw din mismo yung hindi mahirapan masyado. So, hindi kasi lahat ng bata dito disiplinado. Hindi lahat takot sa magulang. Lahat yung iba karamihan talaga walang takot kahit kanino sa kanila. So, ayun, kasi mga spoiled nga. Ayaw kasi nilang sinasaktan, ganun. Kaya, mostly sa mga bata dito is wild at pasaway. Pero kung mga bata pa, natuturuan pa, ayun, dapat talaga magkaroon tayo ng tiyaga na maturuan sila at mag-guide. Kahit para din sa sarili natin, sa ikakagaan ng trabaho natin. So, yun lang. Thank you for watching. It's me, Jelena, your Shaka Pinas dito sa Saudi Arabia. Bye!